Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, National Food Emergency nakatakdang ideklara ng Department of Agriculture bukas, Pebrero 4. National Capital Region o NCR at ilang pangunahing syudad unang babagsakan ng NFA rice ayon sa Department of Agriculture. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagbabala sa mga Chinese spy operations sa Pilipinas. Pangulong Marcos Jr. nagpasalamat sa kumpiyansa ng taong bayan sa kanyang pamumuno. Paglilingkod sa bayan na mas pagbubutihin pa kasunod ng mataas sa public satisfaction rating ng administrasyon. At crime rate sa Metro Manila bumaba na mahigit 60% nitong Enero ayon sa NCRPO. Sa detalye ng mga balita, magdedeklara na ng food security emergency sa bigas ang pamahalaan bukas, February 4. Ito ang kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos matanggap ang opisyal na kopya ng resolusyon mula sa National Rice Coordinating Council o NPCC sa nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Mary Mart Grocery Centers Incorporated sa Pasay City. Nitong mga nakalipas na araw, sinabi ni Laurel na pipirmahan niya ang resolusyon upang mailabas na ng National Food Authority ang mga stock ng bigas at maibenta sa mga local government unit, mga ahensya ng gobyerno, mga government-owned and controlled corporations sa halagang 36 pesos per kilo. Ibebenta naman ito sa mga consumer sa halagang 38 pesos per kilo. Target ng DA na ilabas sa mga stock ng bigas sa ikalawang linggo ng Pebrero. National Capital Region o NCR at ilang pangunahing syudad unang babagsakan ng NFA rice ayon sa Department of Agriculture. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture, una nang babagsakan ng NFA ang NCR at ilang pangunahing syudad sa bansa. Kaya't asahan na ang lalo pang pagbaba ng presyo ng bigas kapag nagsimula ng maglabas nito ang National Food Authority o NFA. Dagdag pa ni De Mesa, agad na maglalabas ng bigas ang NFA kapag naideklara na ang National Food Security Emergency sa bansa. Bumaba ng 19.61% ang crime rate sa Metro Manila noong buwan ng Enero. Ito'y matapos makapagtala ang PNP ng 451 na krimen laban sa isang individual at ari-arian o mas mababa sa 110 noong kaparehong buwan noong nakalipas na taon. Ayon kay PNP NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin, bumaba ang krimen dahil sa agresibo at walang humpay na police operations laban sa mga kriminal, lalo na ang paglaban nila sa illegal na droga, loose firearms, illegal gambling at wanted persons. Bumaba rin ang kaso ng rape, physical injuries, homicide, murder at theft. Samantala, iniulat naman ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na nasa 1,000 individual ang kanilang naaresto noong Enero. Halos dekada nang gumagala sa iba't ibang lugar sa bansa mga dayuhang espiya. Ito ang iniulat ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Ayon kay Viado, naging illegal o naging legal na ang paninirahan ng mga espiya sa Pilipinas bago pa natuklasan ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang mga kahinahinalang aktibidad. Ang ibang naaresto ay may working visa at nagtatrabaho sa ilang kumpanya sa San Juan at Maynila, habang ang iba ay nakapag-asawa ng mga Pilipina. Panawagan ni Viado sa publiko, isumbong sa mga otoridad ang mga dayuhan na nakakaapekto sa seguridad ng bansa. Kaisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaisa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines sa pagtataguyod ng soberanya at integridad ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., kaisa ang AFP sa pangako ng Pangulo na hindi susuko ang kahit maliliit na bahagi ng ating teritoryo sa mga dayuhan.
Nananatili ang determinado ang AFP na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Giniit ni Browner na dapat itigil na ng China, Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang iligal, agresibo, harassment at mapanlinlang na aksyon nito sa ating mga teritoryo. Ang mga naturang aksyon ay hindi lamang aniya paglabag sa international law tulad ng UNCLOS at 2016 Arbitral Award, kundi paglabag din sa batas ng bansa. Pinuri ng eksperto ang matapang at mahigpit na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan ng bansa sa ating mga teritoryo. Si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa China kasunod ng mga pambabatikos nito sa pagsasanay ng Pilipinas sa paggamit ng Typhoon missile system ng Estados Unidos. Kasunod nito ay humakot ng suporta mula sa mga eksperto ang naging malakas na pahayag ni Pangulong Marcos. Sa programang Prangkahan na, iginiit ni Defense Analyst Manny Mugato na isang malaking patama sa China ang naging paninindigan ni Pangulong Marcos at matapang na paggiit ng karapatan ng bansa sa nasasakupang teritoryo nito. Hindi dapat nagdidikta ang China kung anong dapat natin gawin. Kasi bansa natin to Tayo ang may karapatan kung anong gusto natin gawin para depensahan, no, ang ating soberanidad, no. Kaya nandiyan po yung MRC na yan, parang po sa training. Kasi kung sa bandang huli, gusto nating bumili niyan sa Amerika, alam na natin gamitin. Sa panig naman ni Ateneo School of Government Professor, retired Rear Admiral Romel Jude Ong, ang naging pahayag ng punong ehekutibo ay isang senyales na hindi nagpapadaig ang Pilipinas sa China at gumagawa rin ng paraan ng pamahalaan upang pataasin ang kapasidad at kapabilidad ng bansa upang protektahan ang mga teritoryo at mapairal ang seguridad sa bansa. Meron din tayong karapatang bumwelta at sumuntok din. Para depensahan yung sarili natin. So, ang sinasabi po ni President Marcos dito, kayo yung nagsimula ng problema nung pumasok kayo rito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang epekto nun yung sa ating energy security at saka yung food security natin ay tinamaan. So kung gusto nyo na hindi kami gumawa ng paraan na umalis kayo. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang resulta ng pinakabagong SWS survey kung saan 59% ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sila sa trabaho ng administrasyon. Sa ambush interview, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na natutuwa sila na nararamdaman ng publiko ang ginagawa ng pamahalaan. Nakakagana rin aniya at nakakalakas ng loob ang resulta ng survey. Pero paalala rin ito sa administrasyon na pagandahin at palakasin ang serbisyo sa mamamayan. It's always good to see that what we are doing is reaching the majority of people. Nararamdaman naman nila yung mga aming ginagawa. So of course it's very encouraging. Siyempre, lalakas ang loob namin para patibayin pa, pagandahin pa namin ang trabaho namin. Mabuti ito na may mga graduate na tayo na papasok ulit sa pamahalaan na bagong train. Yan ang mga kailangan talaga natin. That I'm sure inspires them as well as all of us public servants to continue doing the best that we can. Ikinabahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga aktibidad ng 5 Chinese nationals na aresto dahil sa umunoy pag-espiya sa bansa.
Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ito ang dahilan kung bakit agad silang inaresto. Sa ngayon, hindi pa opisyal na nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China hinggil dito. Pero patuloy ang paghahanap ng ating bansa ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga naarestong umano'y Chinese spies. Arrested them because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military and just the services that we are trying to provide. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga manggagawang Pilipino ang pagtugon ng pamahalaan sa usapin ng taas sahod. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga manggagawang Pinoy na may ginagawang hakbangang gobyerno upang tugunan ang usapin ukol sa dagdag aumento. Ay sa punong ekutibo, may paraan naman para magkaroon ng increase sa sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor, subalit may kailangan lang talagang resolbahin. Ilan dito ang may kinalaman sa aspetong legal, gayon din sa bahagi o aspetong pang-ekonomiya, habang dapat din pag-aralan ang iba pang implikasyon sa ilang grupo ng mga employers. Ito, partikular sa hanay ng mga maliliit na negosyante o ng mga medium, small and medium enterprises o MSMEs. Kailangan lang talagang pag-aralan sa ngayon ay sa punong ekutibo ang issue na kung saan ang dapat na i-apply sa pag-aaral ay isang balance approach. Pero palagay ko naman there is a way to increase that, but we have to resolve the legal issues, we have to resolve the economic issues. So it still deserves a great deal of study. Idinagdag ng Pangulo na kasama rin sa kanilang pinag-aaralan ang posibleng epekto sa inflation ng sinusulong na pagtataas sa pasahod. Partikular na dito, sabi ng Chief Executive, ang posibilidad na magkaroon din ng pagtataas sa consumer pricing. Pinag-aaralan din namin kung ito ay magkakaroon ng increase sa consumer pricing. Ibig sabihin, inflationary, baka maging inflationary. Ayon sa Pangulo, kailangan kunin talaga ang panig ng bawat sektor at mula doon ay balansihin ang maaaring maging epekto sa magkabila. Walang problema, sabi ng Presidente, ang dagdag sahod sa mga nasa malalaking korporasyon, gayong kayang-kayaan yan ng mga itong magbigay ng wage hike. Pero ang kailangan niyang ikonsidera ay ang kakayahan naman sa kabilang banda ng mga maliliit na employer na kapag nagtaas sa sweldo ay baka mabawasan ang kanilang mga trabahador. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. DSWD pinaigting pa ang pagtulong sa mga pinakamahihirap at nangangailangang Pilipino. May Balitang Pambansa si Clazel Pardilla ng PTV. Paigtingin pa ng Department of Social Welfare and Development ang pag-abot ng tulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pinakamahirap at nangangailangan ng mga Pilipino. Kasunod ito ng magandang performance ng pamahalaan sa ika-4 na quarter report na ginawa ng Social Welfare Station sa taong 2024. Kabilang sa mga tumaas ng satisfaction rating ay ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad at pinakamahirap. Nakasungkit din ng mataas na approval rating ang pagpapabuti ng pamahalaan sa edukasyon ng mga bata. Habang maganda rin ang antas ang pagtugon ng administrasyon sa iba pang issue gaya ng food security, climate change at transparency ng pamahalaan. Dahil dyan, palalakasin pa ng DSWD ang mga programa sa pagtugon sa kalamidad, gaya ng Buong Bansa Handa at paggawa ng mga Disaster Response Command Center at Mobile Kitchen. Ipagpapatuloy ang mga programa tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino na may karagdagang grant sa mga buntis at pamilya na may maliliit na bata at mga proyekto tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Pagbubutihin ang implementasyon ng Walang Gutom program na layong matugunan ang isyu ng kagutuman. Isusulong pa ang Project Lawa at Binhi upang tugunan ang epekto ng El Nino at La Nina sa sektor ng agrikultura. Palalawakin pa ang Tarabasa Tutoring Program, katuwang ang Education Department. Adhikain itong tumulong sa mga mag-aaral na nahihirapang magbasa at makapagbigay ng pagkakataon sa mga mahihirap na college students na kumita sa pamamagitan ng pagtuturo. Ipalalaga na pa ang transparency at accountability sa mga regular na live stream program gaya ng Kwento ng Pag-asa at Pagbabago at DSWD Media Forum. Inspirasyon aniya ng DSWD sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos ang positibong pagtingin ng publiko upang lalo pang paghusayin ang pagseserbisyo. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.
Hinamo ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga kapwa-abogado na ipagtanggol at maging protektor ng konstitusyon, hustisya, rule of law, lalo ang mga walang laban at kakayanan na kumuha ng legal service. Ito ang sinabi ng House Speaker sa kanyang mensahe sa 20th National Convention of Lawyers ng Integrated Bar of the Philippines na ginanap sa Lahom, Cebu City kamakailan. Ayon pa kay House Speaker Romualdez, umaasa siya na ang ipamamana nilang legal profession ay hindi lang para sa sweldo o kita, pero para makapagbigay din ng pag-asa at pagbabago. We must ensure that every Filipino, whether rich or poor, educated or unlettered, knows that the law is not the instrument of the powerful, but a protector of the weak. That justice is not a privilege, but a right, and that lawyers are not mere advocates of clients, but guardians of the nation's moral and legal compass. Siksik ang naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Ating pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente ng PTV. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pirmahan ng binding term sheet sa pagitan ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated at Maharlika Investment Corporation. Ang kasunduan ay naglalayong makuha ng MIC sa pamamagitan ng gobyerno ang 20% na bahagi ng SGP upang magkaroon ng bahagi sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang MIC na responsable sa pamamahala ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas ay mag-i-invest sa preferred shares ng SGP na mayroong 40.2% na pag-aari ng NGCP. Kasama sa kasunduan ng pagbibigay ng 2 board seats sa MIC, sa SGP at NGCP. Ayon sa MIC, ang investment na ito ay layong protektahan ang supply ng kuryente ng bansa, ang tuloy-tuloy na pagkakaroon ng maaasahan at abot-kayang kuryente para sa bawat Pilipino. Martes, pinulong ng Pangulo ang Department of National Defense at iba pang cabinet members. Kasama rin sa pulong ang Department of Finance, Department of Budget and Management, Presidential Communications Office, si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go at iba pang government officials. Dumalo rin ang punong ehekutibo sa Job Street Career Con 2025 na nagbukas ng libo-libong job opportunities sa mga Pilipino sa mismong araw ng Chinese New Year. Sa okasyon, binigyang diin ng Pangulo na ang mga ganitong inisyatiba ay bahagi lamang ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor para mapababa ang unemployment rate sa bansa. Huwebes, ilang serye ng aktibidad ang dinaluhan ng Pangulo sa probinsya ng Cebu. Kabilang na riyan ang 20th National Convention of Lawyers na inorganisa ng Integrated Bar of the Philippines. Ipinunto ng punong ehekutibo ang mahalagang papel ng legal professionals sa pagpapalakas ng justice system sa bansa. Binigyang diin din niya ang responsibilidad ng mga ito na maging patas at mag-adapt sa makabagong panahon. Dumalo rin ang punong ehekutibo sa pagtitipon na pinangunahan ng lahat ng gobernador sa Visayas. Iginiit ng presidente ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lokal at national government para sa pag-unlad. Muli namang binigyang diin ng Chief Executive ang commitment ng pamahalaan para isulong ang major infrastructure projects sa probinsya ng Cebu para mas mapalakas pa ang connectivity, gayon din ang economic activities sa lugar. Nanguna rin ang Pangulo sa inaugurasyon ng Mactan Cebu International Airport Parallel Runway sa Lapu-Lapu City. Ayon sa Pangulo, ang 2.56-kilometer infrastructure project ay dinisenyo para tugunan ng tumataas na traffic demand at ma-accommodate ang dami ng mga pasahero gayon din ng mga cargo. Idinagdag pa ng Pangulo na ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na vision upang paunlarin ang infrastruktura sa bansa. Pinangunahan din niya ang pulong kasama ang Regional Development Council ng Central Visayas. Dito natalakay ang mga pangunahing infrastructure initiatives na nakatuon sa transportasyon at urban connectivity. Nitong Biyernes, nagkaroon ng farewell call sa Pangulo si outgoing United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator sa Pilipinas na si Gustavo Gonzales. Kinilala ng Pangulo ang mga naging kontribusyon ni Gonzales sa pagpapatibay ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at UN, lalo na sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic at ang suporta nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Nagpaabot din ng pagbati ang Pangulo sa mahigit 600 graduates ng Development Academy of the Philippines, kasabay ang paghikayat sa mga ito na maging tagapanguna sa transparency at mahusay na paglilingkod para sa ikabubuti ng pamumuhay ng taong bayan. Hinikayat din niya ang mga ito na maging kaisa ng gobyerno para sa mabilis na serbisyo, pagpuksa sa red tape at pagpapabuti ng bureaucratic processes. Muli namang pinulong ng punong ehekutibo ang Partido Federal ng Pilipinas bago ang formal na pagsisimula ng campaign period para sa Hatol ng Bayan 2025. Bilang national chairman ng partido, muling pinaalalahanan ng Pangulo ang mga kasapi ng PFP na manatiling nakatutok sa layunin nito na makapaghatid ng pagbabago sa bansa at sa buhay ng mga Pilipino. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Tuwing Pebrero ng bawat taon ay ginugunita ang National Arts Month. Base po ito sa Presidential Proclamation No. 683 na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ano naman kaya mga aktibidad sa araw na ito? Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel? Naomi, ngayon ay National Arts Month. Kaya naman magdiriwang ng programa ang National Commission for Culture in the Arts kung saan layunin nito ipakita ang diwa at damdamin ng Pilipino sa pamamagitan ng sining. May tema ang buwan ng sining na ani ng sining, diwa at damdamin. Bilang pagsisimula ng pagdiriwang ng buwan ng mga sining, pangungunahan ng NCCA ang okasyon. Tampok ang 7 sining na musika, sayaw, sining pangdula, sining pampanitikan, sining visual, arkitektura at pelikula. At pagkatapos ito ay magkakaroon ng guided tour sa Museo de Intramuros. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, iilawan naman ng Metropolitan Theater o Met Facade kung saan masisilayan ang Philippine Art Deco na isang architectural style. Para magpasigla ng programa, magpo-perform din ang Manila City Band, Tondo Drum Beaters at PMU Kislap Sining. Base sa Presidential Proclamation No. 683 noong 1991, inatasan ng National Commission for Culture and the Arts na pangunahan ang taunang selebrasyon ng National Arts Month. Naomi, mamaya inaasahang dadalo dito si NCCA Chair Victorino Mapa Manalo at si Miss Universe 2018 at NCCA Arts Ambassador Catriona Gray. Magsisimula ang programa mamayang alas 8 ng umaga. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, First Lady Liza Marcos magiging kinatawan ng Pilipinas sa World Governments Summit sa Dubai. May balitang pambansa si Clizel Pardilla ng PTV. Nakatakdang irepresenta ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Pilipinas sa gagawing World Government Summit 2025 sa Dubai ngayong taon. Sa Facebook post ng unang ginang, ibinahagi niya ang kanilang preliminary meeting bilang paghahanda sa pagpupulong. Kabilang sa pinag-usapan ay ang progreso sa Comprehensive Economic Partnership Agreement. Free trade agreement ito sa pagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates. Mahalaga ang World Government Summit na may tamang Shaping Future Governments. Tampok ang 21 Global Forum kung saan tatalakay ng epektibong pamamahala, pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaunlad ng kakayanan ng mga manggagawa, pagpapabuti ng kalusugan at paggamit ng artificial intelligence. Gagawin ang event sa 11 hanggang 13 ng Pebrero. Kalahok ang higit kumulang 100 at 40 delegasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pinaghahandaan na rin ng Pilipinas ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa susunod na taon. Host ang Pilipinas sa darating na ASEAN 2026. Excited si First Lady Liza Araneta Marcos na ibida ang pagiging malikhain, innovative at hospitality ng mga Pilipino. Nakipagpulong ng unang ginang kina Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at Budget Secretary Amena Pangandaman. Kabilang sa mga napag-usapan ang travel exchange na inasang magtutulak at lalo pang magpapaunlad sa turismo ng bansa. Mula sa PTV, Clizel Pardilla, Balitang Pambansa.
Kapasidad ng multi-awarded na paliparan sa bansa ang Mactan Cebu International Airport. Inaasahang madaragdagan pa ng 25%. Ito'y kasunod ng inaugurasyon ng parallel alternate runway nito. May balitang pambansa si Josette Antisa ng PIA Central Visayas. Inaasahan na magkakaroon ng karagdagang 25% sa kapasidad o movements per hour ang Mactan Cebu International Airport or MCIA matapos ang inaugurasyon ng alternate runway na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahing layunin ng bagong runway ang mapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon ng paliparan lalo na kung magkakaroon ng kinakailangang maintenance ng main runway. Tiniyak ni MCIA General Manager Julius Neri Jr. ang kaligtasan ng mga pasahero at sasakyang panghimpapawid. So this new runway will help us in so many ways. Number one, for those passengers who use Mactan Cebu, you will notice that our main runway is now very bumpy. It is urgent need not only of an asphalt overlay but also of repair and rehabilitation. So we are going to do that later this year once the alternate runway is fully operational. Inaasahang tataas ng 40 movements per hour ang kasalukuyang kapasidad nito na 30 movements per hour. Gayunpaman, magiging operational lang ang runway matapos ang kinakailangang trainings at technical requirements. Sa isang panayam, ibinahagi ni Nicanor Camcam, isang ground handler ng isang airline, na dahil sa inaasahang dagdag na traffic load sa MCIA, makakatulong ito sa pag-akit ng mas maraming bisita at sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Cebu. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Josette Antista, Balitang Pambansa. Inaasahang lalo pang lalakas ang health at tourism sector ng Pilipinas dahil sa isinusulong na bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bea Gaza de Guzman na Radyo Pilipinas. Plano ngayon ng Pilipinas na bumuo ng bilateral cooperation sa Indonesia upang pagtibay ng ugnayan sa sektor ng kalusugan at turismo. Iniulat ito ni Philippine Embassy in Indonesia, Sharjah Affairs, Gonaranaw Musor sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service. We have many other agreements in the pipeline. Hopefully, we can proceed po with signing a bilateral cooperation with Indonesia on health. We are also monitoring a bilateral cooperation with Indonesia on tourism. So hopefully itong dalawang agreements po mapirmahan within this year. Patuloy rin na pinalalakas ang kooperasyon ng Pilipinas at Indonesia sa larangan ng depensa, ekonomiya at kultura. Pinakabagong kooperasyon na binuo sa pagitan ng dalawang bansa ang kooperasyon sa sektor ng enerhiya. Una nang lumagda ng Memorandum of Understanding ang Department of Energy at Indonesia Ministry of Energy and Natural Resources nitong 2024 para sa pagkamit ng energy security. Sa ilalim ng kasunduan, itinakda ang kooperasyon sa liquefied natural gas para mapadali ang transisyon ng Pilipinas sa clean energy. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Isa ang nasawi nang bumagsak ang isang helicopter sa Guimba, Nueva Ecija. Ang helicopter na may number o body number na RPC 3424 ay bumagsak sa maputik na lugar ng Purok Arimugmong sa Barangay San Miguel pasado alas 5 ng hapon noong Sabado. Ang biktima ay nakumpirma na piloto ng TV show host na si Willie Revillame. Dinala ang kanyang labi sa Heritage Park sa Taguig City. Masusi nang iniimbestigahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Samantala, abangan naman po sa Bagong Pilipinas ngayon ang mainit po na talakayan kasama si Department of Science and Technology Secretary Renato Solido. Ilalatag niya rin ang iba't ibang programa at proyekto ng ahensya. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali kaya tutok lang dito sa inyong Pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.